Sarheads TV. Oh yeah, showbiz chika na Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo, dahil si Miss Catherine ay meron po siyang personal na pinasalamatan, bago po matapos ang taong 2025. So, panoorin natin yan maya-maya lang. But before that, more if you haven't subscribed. So, ngayong araw, pag-usapan na natin ito dahil talaga namang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pinasalamatan ni Mr. Catherine Bernardo ngayong taong 2025. So, dahil sa nagdaan pong Christmas, ang naging kasama po ni Miss Catherine ay yung kanyang pamilya. Yun lang po yung kanyang kasama. Talagang in-spend talaga ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang oras para sa kanyang pamilya dahil syempre pagpasok ng taong 2026, alam po natin magiging busy na naman itong si Catherine sa pagharap po ng panibagong taon para sa kanya. Kaya naman sobra po yung kanyang pagkukumahog. At ito rin po talaga yung nagpapakita na pamilya lang talaga yun yung nakasama niya ngayong mga selebrasyon. Wala pong ibang tisoy at ibang mga politiko na nakasama si Catherine, na sinasabing jowa daw ni Catherine. My God, hanggang ngayon yun pa rin ang usap-usapan niya. Magta 2026 na guys, kaya naman leave it to her. So, isa sa mga pinagpasalamat ni Miss Catherine Bernardo is yung mga taong sumuporta sa kanya for the past 2025. Dahil talagang ramdam na ramdam po ni Catherine yan, yung inyong mga suporta. At the same time, is pinasalamatan din ni Catherine Bernardo ang sumuporta dun po sa first ever produce ng kanyang nanay, si Mama Min. Dun po sa kanya pong movie na Anne Mary ni Miss Angelica Panganiban. Nauna ng pinasalamatan ng producer si Mrs. Min Bernardo dahil ito sa mga co-producer ng Anne Mary. Nagpasalamat po si Catherine Bernardo kay attorney, dahil attorney Joji V. Alonso kay Catherine Bernardo kasama ang buong pamilya dahil sinuportahan ang pelikula nilang Anne Mary. Caption ni attorney Joji sa larawang ipinost niyang kasama ang pamilya Bernardo upon arrival from a Hong Kong trip. Sabi ni attorney Joji sa larawang ipinost niyang kasama ang pamilya Bernardo upon arrival from a short trip to Hong Kong with my family, back to work mode na agad. Hinabol sa screening ni Catherine and her entire family straight from the airport. Kat and her dad were all praises for the movie. Syempre, from ear to ear ang ngiti namin ni Mama Min. What way to end by 2025. And tomorrow is a new day, a new year. Catch Anne Mary in over 140 cinemas nationwide. Alam niyo, marami po nagsasabi maganda yung Anne Mary lalo-lalo na po sa mga mag-asawa. Parang ang galing ni Angelica Panganiban. Gusto ko nga talaga siyang mapanood actually. Kasi ang napanood ko pa lang yung kay Vice Ganda. At masasabi kong ito yung magaling na na ginanapan ni Vice. At the same time, ito rin yung parang sobrang ang ganda nung kino-convey nila na message dito. It's about sacrifices, a sacrifice of ng isang ina. Kaya naman susunod natin panonoorin itong Anne Mary. Nauna ng pinasalamatan ng producer si Miss Min Bernardo dahil ito sa co-producers ng Anne Mary kasama ng Cineco Production. Sa magkaiwalay na post, binanggit ng Quantum Producers na wala pang 100 sinihan ang pinapalabasan ng Anne Mary, pero dahil sa word of mouth, bukod sa magagandang reviews, ay nadadagdagan na ito. Sabi niya, Anne Mary opened to 96 cinemas on Christmas Day. A week later or a New Year's Day, we opened 146 cinemas. Thank you to the very positive word of mouth we have gained at Bernardo Min. And I are most grateful to everyone who has seen Anne Mary and to everyone who will still watch Anne Mary today and in the coming days. So sa kasalukuyan ay nasa ika-4 na pwesto na ang Anne Mary dahil umakyat ang Bar Boys After School, pero hindi nagkakalayo ang gross ng dalawang pelikula sa 51st Metro Manila Film Festival. So nagkaroon pa nga po ito ng malaking kontrobersya kasi nga 'di ba parang ang nanalo po na Best Actress ay itong yung bagong actress na gumanap doon po sa Imperfect, na po siya, isa po siyang Down syndrome po case, and then siya po yung nanalong Best Actress. Sabi ni Angelica na parang pinaghandaan niya po yung kanyang speech, pero syempre nilaban din ng ilang mga netizen yung nanalo na Best Actress kasi nga naman 'di ba, according to Mr. Oji Diaz, despite dun po sa kanilang kalagayan ay nakakaarte sila, kaya po talagang pinili siya ng mga hurado na maging Best Actress.
Pero yun nga, sobrang happy na rin si Miss Catherine Bernardo na kahit papano is merong other, kasi kung sakasakali man si Miss Catherine ay magse-settle down, 'di ba? At maglalaylo na siya sa showbiz. Meron pang other form pwedeng pagkakitaan si Mama Min. Pwede siya maging producer, 'di ba? Kasi this is the sign na talagang pwede siya mag-produce ng mga movies, 'di ba? At the same time, katulong niya at katuwang din niya yung kanyang anak. Syempre, decision po ni Mama Min yun dahil pera niya yun, 'di ba? Magkaiba naman sila ng pera ni Catherine. Si Catherine po kasi may sarili na siya mula po nung nagka-legal age na siya is sabi ni Mama Min, nasa kanya na po yung kanyang mga income, yung kanyang pera. Pinabayaan na ni Mama Min na siya yung mag-handle kasi nga nasa tamang edad na siya. Since si Mama Min naman po, syempre kahit po papaano, hindi man po natin alam, pero mas marami po sila mga businesses na nagiging source din ng kanilang income, 'di ba? Yun po yung kanilang kanilang mga storya sa buhay. Kaya naman sobrang pasasalamat din si Catherine Bernardo dahil nakita niya po yung suporta, no? Ng marami para po dun sa pelikula na ne-produce po ng kanyang nanay. At the same time is kasama din po, no, kasama ni Miss Catherine ang kanyang buong pamilya na nanood po ng Unmarry for You. Pero wala pa po ako nabalitaan na parang nagpa-black screening si Miss Catherine Bernardo dun po sa pelikula ni Vice. Diba kung matatandaan ninyo, parang naging pa nga yun, naging trending pa kasi parang napuwersa daw si Catherine na magpa-black screening para sa pelikula ni Vice Ganda. Parang medyo imposible kasi syempre may pelikula din po yung nanay niya, 'di ba? Kung meron man siyang dapat ipa-black screening, walang iba yun kundi yung pelikula ng nanay niya bilang pagpapakita din ng support, no, dito po kay Mama Min. At the same time, syempre, para rin po talagang business po nila yan eh. So income po nila yan. So kaya naman na imposibleng mangyari yun. Pero sa ngayon, wala pa tayong nababalitaan na ginawa na ni Miss Catherine Bernardo yung sinabi ni ni Vice Ganda na magpapa-black screening nga si Catherine Bernardo. So yun ang abangan natin kasi tapos na po yung Pasko, tapos na yung New Year, tapos na yung coronation night sa mga awards po ng mga movies. Pero wala tayong nababalitaang ganun. So anyways, so we are so happy na nagre-reinvent na din si Mama Min na panibago niyang parang journey, no, sa buhay. Kaya naman sobrang thankful din si Miss Catherine. Ano kaya ang ilo-look forward natin for Catherine Bernardo this year 2026? Aamin na kaya si Catherine patungkol sa kanyang love life? Sino kayang maswerteng lalaki yun, ano? So, yan ang aabangan natin. So, that's it for today. For more videos, so go! Mr. Alden Richards' birthday, bakit nga ba nag-trending? And Alden Richards, abay hindi na papaapi, lalaban na ngayong 2026. So ngayon, ito na, pag-usapan natin dahil January 2 nang ginanap ni Mr. Alden Richards ang kanyang kaarawan na sinasabing nag-trending, ano? So base po sa mga online news at base po dun sa kanyang IG account, simpleng selebrasyon lamang ng kaarawan ni Alden Richards ang masisilip sa mga social media account ng tatay ng aktor host na si Daddy Bay o Richard Polkerson. Simple, dahil hindi ito tulad ng kaarawan ng mga sikat na artista at personalidad na tulad niya na malalaking hotel, masasarap na pagkain, at libo-libong bisita ang imbitado. Ang pamilya ang kasama ni Asia Multimedia Stars abroad, kaya naman kitang-kita ang kaligayahan sa puso niya. Sabi nga niya, ang bilis daw ng panahon kasi 34 na nga si Alden at marami na ang umaasa na makakakita na siya ng babaeng kayakap ng aktor o yung tipong makakasama niya, makakasamang lumuhod sa altar sa simbahan. Anyway, simpleng kaarawan lamang pero pasabog pa rin ang saingay dahil trending din ang birthday niya at syempre ang mga nagmamahal ng mga panay ay may kagagawa ng lahat. Makikita sa X ng fans worldwide celebrate Alden Richards turning 34, trending ang global na pag-hashtag ng Globe Alden Day at syempre ang pangalan ni Alden Richards sa ibang bahagi mula sa panay sa iba't ibang panig ng mundo. Ang rason kung bakit trending ang kaarawan niya at yes, puro magagandang mensahe ang makikita mo na sumasalamin sa kabutihan ng puso ni Alden. So eto nga yan, sabi nila,
Your life is beautiful. Reminder that true greatness lies in how much we give and care for those around us. May God return all the goodness you've given to others tenfold this year. Thank you for being the beacon of inspiration. Wishing you a year filled with blessing, growth, and purpose-driven adventures. Dito lang kami palagi dahil sa'yo at para sa'yo. We are grateful for the inspiration you give and wish you a life and surrounded by genuine love and calm and happiness. Happy birthday and our favorite Tisoy. Anyway, sa mga kapwa-artista naman niya, si Kakay Bautista ang unang-unang bumati kay Alden. Maraming proyekto ang pinagsamahan ni na Alden at Kakay at markado talaga ang komedya ng kabaitan ni Alden. Happy birthday, baby, sabi ni Kakay. Anyway, aliw rin ang mga ang netizen sa post si Daddy Bay na sina Alden at mga kapatid niya ang naghahanda ng hapagkainan ha. Makikita sina Alden at dalawang kapatid na babae na nasa kitchen at todo prepare ng mga pagkain. Sabi niya, pakibilisan, gutom na daddy nyo, sabi po ni Daddy Bay. Bongga. So, ganito lang po nila kasimple na parang sinelebrate yung kaarawan ni Tisoy. Siyempre, pag uwi niyan sa Pilipinas, may nag-aantay pa dyan na malaking selebrasyon. So, doon muna siya sa ibang bansa, sa US, kasi nandun siya sa mga tita niya, no? Doon sa kapatid at kamag-anak ng daddy niya. So, doon sila lagi nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Kaya naman, happy birthday, Alden. Deserve mo naman talaga lahat ng happiness. At ang wish namin sa'yo, sana matagpuan na mo na yung tamang babae para sa'yo. Diba? Deserve mo yun. Pero aside from that, let's segue into this. Kasi sinasabi po nila na si Alden Richards, di umano, ay hindi na po siya papaapi ngayong 2026. Pero syempre, kung ito po may kinalaman sa kanyang career path, kasi kung mapapanood po niyo siya sa mga programa, sa mga movies, lagi siyang inaapi, lagi kasi bida siya, diba? But this time, kakaiba ang role. Dahil talagang hindi na papaapi, dahil siya na po ang villain sa kanya pong pelikulang Big Tiger. Si Alden, ang tinaguriang Asian multimedia star, ay kilala sa industriya ng showbiz bilang bida. Mabait, kaakit-akit at madalas gumaganap sa mga role na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa madla. Pero ngayon, kakaiba. Dahil, ngunit para sa kanyang susunod na proyekto, ay iba ang kanyang papasukin. Siya ay gaganap bilang isang villain o kontrabida sa isang international film na pinamugatang Big Tiger. Ang kanyang kauna-unahang ganitong klaseng role sa kanyang mahigit 15 years sa career. First time niya pong gagawin to kasi lagi talaga siyang bida as in. Sa balitang inilathala ng Empire Entertainment, ipinahayag na matagal na palang ninais ni Alden na subukin ang ganitong uri ng karakter dahil mas komplikado at mas bagong hamon na ang dala nito sa isang aktor. Anya, ang pagiging kontrabida ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas malawak na interpretasyon at malalim na emosyon na hindi niya gaanong nagawa dati sa kanyang karaniwang bida roles. Hindi lang basta gumanap bilang masamang karakter si Alden. Siya rin ay isa sa mga producer ng pelikulang nagmamarka sa malaking milestone sa kanyang karera. Dahil hindi lamang umaarte, kundi actual din siyang nakikibahagi sa paggawa at pagbuo ng pelikula sa likod ng camera. Which means, hindi lang po siya basta villain dito Siya rin po ay isang producer. At the same time, is nagdadagdag din siya ng flavor. Kumbaga parang yung international film at local film ay pinagsasabay nitong si Mr. Alden. Ganon siya kagaling, no? Kaya naman sa mga bashers ni Alden, manigas kayong lahat. Sabi niya, sabi niya, ang kontrabida daw kasi parang ito yung magbibigay sa kanya ng wide range, no? Maganda yung naging desisyon na dito. Hindi lang basta gumanap siya bilang masamang karakter. Siya rin ay producer ng pelikula. At the same time, siya rin ay nagbabahagi ng pagbuo para sa pelikula sa likod ng camera. Ang Big Tiger ay isang international film, action film na may kilalang co-star tulad ni Byron Mann at Catherine McNamara. At ito'y inaasahang lalabas
lalabas sa mga sinihan, lokal at international sa taong 2026. So ang tanong, bakit nga ba gusto ni Mr. Alden Richards sa gumanap bilang kontrabida, no? Ayon po sa mga ulat, talagang dream na po ito ni Alden, matagal na, no? So gusto niya talaga na i-explore yung kanyang character, yung ganitong klase ng character, hindi tulad ng pagiging bida, madalas sumusunod na stereotype lang, no? Parang mabuting tao ka lang. Ang kontrabida ay nagbibigay ng mas malaking latitude sa nuances sa pag-arte, body language, intensity, emotional range, internal conflict, at iba pang layers na pwedeng paglaruan ng aktor. Sa kanyang MediaCon, sinabi niya na isa sa mga challenge at sa pagiging kontrabida, hindi ito isang simpleng masama lang, kundi mas malalim ang pagkatao, kilos at motivation. Ito'y hamon sa sarili niyang diskarte bilang artista para makagawa ng isang performance na hindi lang makakapukaw kundi kapani-paniwala. So yun po yung kanyang gustong marating ngayon. Kakaiba na si Alden. Kumbaga hindi na lang siya pang local, pang international film na rin siya ngayon. So, dahil dyan, mukhang mas mag-i-evolve pa si Alden Richards sa kanya pong mga career path ngayong 2026. Dahil syempre kapag nakita po ng mga international filmmakers kung gaano kagaling ang isang Alden, maaaring masundan pa yung mga projects na siya rin po mismo ang magpo-produce. Biruin nyo yun yung tinatawag na win-win situation. You are the producer and you're also an actor. Put them together, doble ki-income, 'di ba? Lalong yayaman ang isang Alden. Kaya naman sobrang deserve ni Alden Richards yung mga blessing na natatanggap niya kasi he's very kind person, 'di ba? Napakabuti ng puso ni Alden. Sa dami po ng kanyang mga natutulungan, at the same time, si Alden Richards po yung tipo ng tao na kahit anong ipukol mo sa kanya, goodness pa rin yung isusukli niya, 'di ba? So kaya naman congratulations Alden. I hope na naman ang pasukin mo at maging successful yung inyong upcoming movie, no? At inaasahan niya rin ang kanyang mga fans and supporters na talagang magpapakita ng support sa kanya. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!